Hi guys, Milk Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Aries. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aries sa mga susunod na mga araw? Okay, we have here the Eight of Pentacles, the Chariot, the Two of Swords, and the King of Swords. Okay, malaki yung possibility no, na you are dealing with a air sign, Gemini, Libra, Aquarius, okay, or specifically Aquarius, okay, na parang itong tao na to ay parang mag-e-effort siya sa'yo, okay, or susubukan niya na makipag-ayos sa'yo, pero ikaw parang nagdadalawang isip ka sa kanya or nagdadalawang isip ka kung mag-work out nga ba yung relationship ninyo na dalawa. Okay? And then we have here the Ten of Pentacles, the Eight of Wands, the Ace of Wands, and the Seven of Pentacles. Okay, so sa nakikita ko dito, hindi mo naman siya i-reject, no? I-entertain mo naman siya. Pagbibigyan mo naman siya. Okay? Patuloy ka na makikipag-ugnayan sa kanya or makikipag-communicate sa kanya. And maaaring dahil dito sa pag-uusap nyo na ito, maaaring maibalik yung sigla ng relationship ninyo. And I think may possibility no na may maganda itong kahihinatnan. And if ever man na may anak kayo nito or may pamilya kayo, malaki yung possibility na maaayos or mabubuo muli yung inyong pamilya. And then we have here the Magician, the Devil, and the Knight of Cups. Okay, so mukhang gagawin naman niya talaga lahat, no? Ang makakaya niya para maipakita niya sa'yo or maiparamdam niya sa'yo na mahal ka talaga niya at gusto niya talaga na mag-work out yung relationship ninyo na dalawa. And mukhang strong naman yung attachment ninyo sa isa't isa. Okay? And the attraction is still there. Yun nga lang, no, may tendency talaga kayong dalawa to clash or maging sobrang toxic, lalo na kapag hindi kayo nagkaintindihan. Okay? Pero we have here the Hierophant and the Four of Swords. Pero mananaig dito yung pagiging committed ninyo sa isa't isa na siyang magpapaganda or magpaparelax or parang mare-recover ninyo kumbaga yung stability ng relationship ninyo. Okay? And then we have here the World card, which signifies no the start of a new chapter in your relationship. Okay? So for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aries. Para sa mga Leo, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Leo sa mga susunod na mga araw? We have here the Three of Cups, the Knight of Wands, the Page of Wands, and the Death card. Okay, so base sa mga barahan na to, malaki yung possibility na you are dealing with a water sign, okay? And fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, so base sa mga barahan na ito, mukhang makikipagbati sa inyo itong tao na ito. And mukhang meron naman siyang pinagbago, no?
And talagang gustong-gusto niya na magkaayos kayong dalawa. And then you have here the Ace of Wands, the Devil, the Ten of Wands, and the Nine of Pentacles. Pero ayun nga lang. So sinabi ko kanina, pwedeng nagbago na siya. Pero it does not mean na wala na yung ibang mga problems na meron siya or dala-dala niya sa relationship ninyo. Kung nagkaroon man ng third party situation dito, pwedeng single naman siya na nanunumbalik sa'yo. Okay? And siguro marami din itong naging problema or mga burdens in life, ganyan, na unfortunately, pwede niya yun mabitbit sa relationship ninyo or sa pagbalik niya sa'yo. Okay? So, pwedeng sa simula, magiging okay naman kayo, magiging masaya naman kayo because the attraction naman between the two of you is really strong. Ayun nga lang, no, dahil sa mga problema na ito, meron din tendency na maging toxic kayong dalawa sa isa't isa. Okay? And then we have here the Nine of Swords, the King of Pentacles, and the Eight of Pentacles. So, kapag nangyari yon, syempre, mamroblema ka na naman, may stress ka na naman. Kaya kailangan dito na pagtuunan ninyo ng pansin yung security or stability ng relationship ninyo na parang you need to put or kailangan niyang mag-extra effort para maiparamdam sa'yo na wala kang kailangan na alalahanin, no? And then we have here the Seven of Pentacles and the Ace of Pentacles. So, ang ibig sabihin nito, kailangan mo rin maging very, very patient. And mukhang hindi magiging instant yung pagiging stable at secured. Okay? Na parang talagang kailangan ng sobra-sobrang effort at maraming pasensya bago ninyo makamtan yung committed talaga kayo sa isa't isa na secured talaga ang lahat. Okay? And then we have here the Wheel of Fortune, which means na yes, merong magiging pagbabago sa ugnayan ninyong dalawa. But again, it takes a lot of effort and a lot of patience. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Leo. Para sa mga Sagittarius, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Sagittarius sa mga susunod na mga araw? We have here the King of Swords, the Hierophant, the Page of Cups, and the Strength card. Okay, so magkakaroon kayo dito ng pag-uusap ng person mo, masinsinan, open, honest na conversation, no? Lalong-lalo na if you are dealing with a water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. So, pag-uusapan ninyo yung parang where you are in the relationship, yung mga bagay na pinag-awayan ninyo, pwede rin siyang humingi ng tawad sa'yo, ganyan. Parang kumbaga you are both doing this para ma-strengthen yung relationship ninyo na dalawa. Okay? Or para maibalik yung tiwala ninyo sa isa't isa.
And then we have here the Eight of Wands, again, communication. And Page of Swords, Two of Wands, and the King of Wands. So, pati yung future ninyo, pag-uusapan ninyong dalawa kung ano na yung mga plano, ganyan. And nakikita ko dito na magiging matanong ka sa kanya. Talagang open yung hindi ka magpipigil at mukhang magiging direct to the point din naman siya or honest naman din siya sa iyo. And through this conversation, malalaman mo or mararamdaman mo yung sincerity niya or yung passion niya towards you. Okay? And then we have here the Four of Cups, the Ten of Cups, and the Seven of Swords. So, hindi ko alam kung bakit may some kind of disappointment dito. Maybe, i-open up mo sa kanya siguro yung mga bagay na na-disappoint ka sa kanya, especially kung meron kayong pamilya. Pwede rin na i-open up mo sa kanya yung ginawa niyang panloloko sa'yo. And kung talagang niloko ka niya, pwede naman naaamin siya or nagigilty na siya doon sa ginawa niya. Kaya siya humihingi ng tawad din dyan. And kaya siya talagang nagiging open and honest sa iyo. Okay? And then we have the Six of Cups and the Knight of Swords. So mukhang maayos nyo naman kung ano yung mga problems ninyo. Parang mare-reconcile ninyo yung mga differences ninyong dalawa. Okay? And then we have here the Three of Wands. So ibig sabihin, merong progreso doon sa relationship ninyo, parang nag-level up kayong dalawa. Okay? So, ang ano talaga dito is communication is the key. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Sagittarius.